Si Jas B. Ginday o Jas ay pinanganak noong mid-1980s sa Walsall, United Kingdom sa isang Hindu-Punjabi na pamilya. Siya ay malapit sa kanyang nakababatang kapatid na babae na si Manjit at sila ay parehong malapit din sa kanilang mga magulang. Pagka-graduate niya ng kanyang university ay nakapagtrabaho kaagad si Jas sa isang kilalang bangko. Doon na tuluyan naging malaya si Jas. In-enjoy niya ang kanyang buhay kahalintulad ng isang lalaking single. Madalas na pumupunta siya sa mga parties at nightclubs. Gayunpaman, ayon sa tradisyonal na paniniwala sa relihiyon ng kanyang pamilya, siya ay nasa tamang edad na para magpakasal. Ngunit walang girlfriend si Jas. At para matupad niya ang hinihiling sa kanya ng kanyang pamilya, ay nagsimula na si Jas na maghanap ng kanyang mapapangasawa. Hindi siya naghanap ng kanyang mapapangasawa sa UK, kundi bumiyahe pa ito papuntang India. Gusto niya na magdala ng babae sa kanilang bahay na magugustuhan ng kanyang mga magulang. Dahil gusto din ng kanyang mga magulang na ikasal siya sa babaeng kapareho ng kanilang kultura at relihiyon. Sa kanyang pagbiyahe sa India ay nakilala niya ang kabuang 14 na mga babae at sa lahat ng 14 na mga babaeng yon, si Varka Rani ang kanyang napili. Si Varka ay bunso sa 4 na magkakapatid. Ang kanyang mga magulang ay sina Surjit Singh at Kashmir Kaur na nakatira sa India. Sila ay napaka-supportive sa kanyang pag-aaral. Itinuro nila ng mabuti kay Varka ang pagpapahalaga sa relihiyon at ang kahalagahan ng edukasyon. Sa edad na 23, nagkaroon na ng bachelor's degree at master's degree sa Information Science and Technology si Varka. Bukod sa pagiging matalino ay angat din ang makinang na ganda ni Varka. Natatangi ipinagmamalaki ng kanilang pamilya si Varka at ang kanyang pagiging magalang at mabait na pag-uugali at ang passion niya sa buhay kay mas lalo siya naging angat sa kanilang magkakapatid. Sobrang masaya ang pamilya ni Varka at excited din sila dahil maninirahan na ito sa UK dahil ang akala nila ay maaari siyang magkaroon ng magandang kinabukasan doon. Maaari din niyang maipagpatuloy ang kanyang training sa UK at maging isang professional. Ang hindi nila alam na ang kwentong ito ay hindi magtatapos sa parang gusto nila. Matapos mapili ni Jas si Varka ay nagsimula ng parehong pamilya sa paghahanda at isinagawa na ang mga tradisyonal na kasunduan sa pagitan ng dalawang pamilya at sa ikakasal. March ng taong 2013 ikinasal si Jas at Varka. Napakaganda at napakasaya ng kanilang kasal na dinaluhan ng halos 700 na mga bisita. Masaya din sina Jas at Varka at kung titignan mo ay sobrang masaya at gandang-ganda si Jas kay Varka. Ayon sa mga taong malapit kay Varka, ilang buwan bago ang kanilang kasal ay excited na siya sa panibagong yugto ng kanyang buhay kasama si Jas at makapunta na siya sa UK. Kahit alam niyang malalayo siya sa kanyang pamilya at mga kamag-anak ay tiwala pa din si Varka na magkakaroon siya ng maayos na buhay sa UK at magkakaroon din siya ng magandang relasyon sa pamilya ni Jas. Dumating si Varka sa UK noong August 10, 2013. Ngunit ang hindi niya alam ay malapit na siyang mahaharap sa isang malupit na katotohanan. Makalipas lamang ilang linggo ay biglang nagbago ang pag-uugali ni Jas. Naging mailap na ito kay Varka at iba na ang kanyang pakikitungo sa asawa. Nagkaroon na rin ng tensyon sa pagitan nilang dalawa at wala ng pagkakaisa. Dumalo pa sila sa kasal ng kapatid na babae ni Jas noong September ng kaparehong taon. Sa kasal, makikitang sila ay magkahawak ng kamay, nakangiti sa lahat ng kanilang litrato at makikitang masaya naman silang sumasayaw kasamang ibang mga bisita. Ngunit sa likod pala ng mga ngiting ipinapakita ni Varka ay hindi na siya masaya sa kanilang relasyon ni Jas. Alam din niya na hindi komportable sa kanya si Jas, kaya gusto niyang malaman kung ano nga bang nangyayari. Gusto ni Varka na makabuo ng plano para maisalba ang kanilang relasyon at maging masaya. Gusto niya magkaroon ng pamilya at magandang kinabukasan kasama si Jas, kaya nagumpisa na siyang imbestigahan ang buhay ng kanyang mister. Nagumpisa na siyang i-monitor kung sino ang mga tinatawagan ni Jas. Chine-check din niya ang computer at cellphone ni Jas. Inalam din niya kung saan ito dumadaan mula sa trabaho pa uwi sa kanilang bahay at mula sa kanilang bahay papunta sa kanyang trabaho. Nung una, ang buong akala ni Varka at ang duda niya ay may kinakatagpo na ibang babae si Jas. Kaya gusto niyang malaman bakit hindi ito naging tapat sa kanya. Ngunit ang kanyang natuklasan mula sa lahat ng kanyang mga pagmanman at pagsusuri ay kakaiba sa kung ano ang kanyang iniisip at hinala.
Isang araw ay inantay niya si Jazz na makauwi mula sa trabaho para makausap niya ang mister. Pagkarating ni Jazz ay sinabi sa kanya ni Varka na natuklasan niya na siya ay isang homosexual o bading. At gusto ni Varka na tuluyan nang makipaghiwalay sa kanya. Gusto niyang makipag-divorce at ayaw niya niyang makita pa ulit si Jazz. Nagumpisa ang kinabahan si Jazz. Takot siya na baka hindi siya tanggapin ng kanyang pamilya at ng komunidad. Sinubukan ni Jazz na kausapin si Varka at sinubukan na ayusin ang kanilang relasyon. Pero determinado at desidido na si Varka na makipag-divorce. Pinanindigan niya ang kanyang desisyon kahit masakit din sa kanya at magdulot din ng kahihiyan sa kanilang pamilya. Uminit ang kanilang sagutan at nauwi na sa pisikalan. Hinawakan ni Jazz si Varka at sinakal hanggang sa malagutan nito ng hininga. Noong naimasmasan sa kanyang ginawa ay agad na nag-isip ng plano si Jazz. Kaagad siyang pumunta sa police station at inreport na umalis ang kanyang asawa at dinala ang ibang pera niya na nasa kanilang apartment. Ayon kay Jazz, kinuha ni Varka ang 500 euros o halos 31,000 sa peso at umalis ito sa kanilang apartment dala-dala ang kanyang mga gamit. Habang nirerehistro ng mga pulis ang kanyang reklamo ay napansin nila na may kalmot si Jazz sa kanyang muka na nagpahinala sa kanila. Kahit na nagpaliwanag siya na kaya siya may kalmot ni Varka dahil pinigilan niya itong makaalis at itinulak pa umano siya ni Varka sa hagdanan. Ang mga pulis ay hindi kumbinsido, kaya nagdesisyon sila na mag-imbestiga pa. Kinabukasan ay binisita ng mga pulis ang kanilang apartment. Agad nilang napansin na may malakas na usok na nagmumula sa bakuran. Paliwanag ni Jazz na nagsusunog siya ng mga dahon. Pagkaraan ng ilang sandali nung napansin ng mga kapitbahay na may mga pulis sa apartment ni Jazz, ay agad nilang sinabihan ang mga pulis na mag-imbestiga ng mabuti. Dahil buong gabi umano nila nakikita na may usok sa bakuran at ang amoy ay hindi sinunog na dahon, kundi amoy ng parang may sinunog na hayop. Doon na nagdesisyon ang mga pulis na pasukin ang apartment mismo at tignan kung ano nga ba ang nangyayari. Pagkapasok nila ay may nakita sila na homemade na incinerator sa may bakuran na may laman ng labi ng tao. Dagdag pa doon ay may nakita din sila na wedding ring. Sobrang nagulat ang mga pulis sa nakita. Kahit nasa unang tingin ay hindi pa nila masasabi kung kanino ang mga labi. Dahil sa kanilang natuklasan ay agad na dinala sa kustodiya ng mga pulis si Jazz kasama ng kanyang mga pamilya para sa mga pagtatanong. Katunayan ilang araw matapos ang nangyaring krimen, ang tito ni Varka na si Ted na nakatira sa India ay ipinaalam sa media na noong September 13, ang mga magulang ni Jazz ay sinabi sa kanila na nagnakaw si Varka ng pera at umalis sa kanilang apartment. Nag-file din umano sila ng report sa kanyang pagkawala. Ang balitang yun ay nagpagulat sa pamilya ni Varka na sinubukan pang hanapin siya sa UK. Sobrang nagsisi ang mga magulang ni Varka na pumayag silang magpakasal ang kanilang anak kay Jazz. Dinala din nila ang natitirang labi ni Varka pabalik sa India para mabigyan ito ng tradisyonal na libing. Ayon sa mga investigador, maaring gumamit si Jazz ng gasolina para sunugin ang mga labi ni Varka matapos niya itong mailagay sa incinerator. Noong March 2014, base sa mga naipong ebidensya ay nagsimula ang formal na judicial process kay Jazz na tumagal ng halos 3 linggo. Inamin ni Jazz na bata pa lang siya ay na-attract na siya sa mga lalaki. Ngunit itinago niya yon dahil sa takot sa kanyang pamilya na nag-ugat sa traditional values at relihiyon. Ayon sa kanya, ang kanyang ina ay napaka-maimpluwensyang tao sa kanyang buhay at siya umano ang pumili kay Varka. Kahit na pinilit lang siya na maghanap na ng babaeng pakakasalan, ay ginawa umano niya ang kanyang makakaya para masunod ang pamantayan ng lipunan at ng kanyang pamilya. Saad pa ni Jazz na matapos ng kasal ay wala ring sexual na nangyari sa kanila dahil hindi talaga siya attracted kay Varka. Pero ayon sa kanya ay mahal naman niya si Varka, kaya marami ang tumaas ng kilay nung sinabi niya yon. Ayon pa sa mga kaibigan ni Jazz na nakakaalam na siya ay bading, na buong buhay niya itinago niya yon sa kanyang pamilya dahil ayaw niyang kasuklaman siya at husgahan ng ibang tao. Base naman sa kanyang salaysay na nagsimula silang mag-away ni Varka dahil natuklasan nito na siya ay bading at gusto makipag-divorce sa kanya. Sinabi pa umano ni Varka na ipagsasabi niya sa ibang tao, lalo na sa kanyang pamilya, ang tungkol sa kanyang pagkatao. Nagumpisa lang umano sa sagutan hanggang sa nauwi na sa pisikalan. Itinulak daw niya sa sahig si Varka at kinuha ang tube ng vacuum cleaner. Yun ang inilagay niya sa leeg ni Varka hanggang sa mawala ng hininga. Wala daw siyang balak na patayin si Varka. Gusto lamang niya na tumigil na ito sa pagwawala.
Noong nakita niya na patay na si Varka ay hinila niya ito patungo sa incinerator na nasa patio. Kasunod noon ay sinabi niya sa kanyang pamilya na ninakawan siya ni Varka at umalis ito sa kanilang apartment. Sinamahan pa siya ng kanyang tito na pumunta sa mga pulis para magreklamo. Kahit na pinapalabas ni Jazz na aksidente lamang ang nangyari at hindi niya plinano, nakakita naman ang mga pulis sa kanyang computer na ilang araw bago ang nangyaring insidente ay nag-search ito kung paano gamitin ang incinerator sa bakuran. Kaya ayon sa mga pulis ay plinano ni Jazz ang krimen. At sa nakitang CCTV footage bagong nangyaring argumento sa pagitan nila ni Varka ay nakita siya sa gasoline station na bumili ng gasolina. Kaparehong gasolina na ginamit niya sa pagsunog sa katawan ni Varka. Dahil doon noong March 2014 si Jazz ay sinentensyahan ng life imprisonment na may minimum 21 years bago siya maging eligible for parole. Nakatanggap din siya ng karagdagang 5 taon na pagkakakulong dahil sa pagsisinungaling sa mga pulis. Huwag makatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!